So sabi po dito, Exodus chapter 20, verse 9 to 11, sa mabuting balita, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping babae o lalaki, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at lahat ng nasa mga ito. Ngunit namay nga ako sa ika-7 araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Okay po. So, pasimula po ng atin pong Bible study or message po ngayon, hindi ito para, so take note po na mga kapatid, kasi kailangan nating ibigay yung truth about this topic. Gayon man, this is not meant para doon sa absent or hindi natin kasama ngayon or sa mga nakaraang linggo. Pero ito ay isang paalala po sa ating lahat. Okay? So yun po yung ipagpapauna ko po sa lahat. Kasi lalo na sa topic, bawat topic, hindi natin ginagawa na pagparinig. Kanino man, kundi lalo na sa topic na ito, pag-uusapan natin ang araw na para sa Panginoon. Uulitin ko, hindi ito para okay? Hindi ito para kanino, kundi para ito sa lahat. Hindi ito para doon sa wala ngayon, o nung nakaraan, o nung mga nakaraang linggo. So, ang magiging paalala sa atin, gaano kaimportante sa atin ang ilaan ng araw na ito para siya ay puriin at dakilain. Gaano kaimportante para sa atin na makapagpahinga sa Panginoon matapos ang lahat ng ating gawain. At gaano kahalaga bilang magkakapatid ang iisa at sama-samang nagpupuri at sumasamba sa Diyos na nagligtas sa atin. So yun yung ipapaalala natin sa bawat isa. Bakit kamo? Kasi throughout my entire years as a Christian, hindi pa siguro nasa pagpapastor, isa sa nagiging comfortability ng isang Kristiyano ay yung schedule ng araw para sa Panginoon. What does it mean, mga kapatid? O anong ibig sabihin natin? Kung minsan, sa isang buong linggo, yung araw na para sa Panginoon, we compromise it sa mga schedule natin. Di ba? Imagine, in Exodus chapter 20, God set the day or days according sa pinaka maganda. Sabi nga nila, imaginein mo, kung unang araw pa lang nilikha ang tao, paano tayo mabubuhay? Diba? Walang puno, walang tubig, may tubig. Diba? Sa tubig nga, nasa itaas. Walang lupa. Diba? Paano na lang ako? Talagang lulubog. So imagine, God set the day according to its goodness ng lahat ng mga bagay na bubuin niya, i-create niya. Di ba? Sabi nga, this is the day that the Lord has made. According to Ecclesiastes, sabi doon, ang bawat araw ay itinakda ng Diyos sa kanya-kanyang panahon. Sa bawat araw, bawat panahon, at ibibigay sa ating pangyayari sa buhay natin, itinakda ng Diyos yun. Inilaan yun ng Diyos para sa'yo. Okay? Kaya nga, di ba, lagi natin nasa isip, hindi natin araw to. Diba? Hindi pa ito yung panahon. Ngayon, tanongin natin ang ating sarili. Ano naman ang araw
para sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ang ganda ng sinasalarawan ng Diyos. Sabi niya, ako, simula unang araw hanggang ika-6 na araw ay gumawa at nagtrabaho, lumikha. At pagkatapos ng 6 ng araw, ako ay nagpahinga. Ang sabi ng Diyos in Exodus chapter 20, gayon din naman kayo. Sa araw na ito, ipagpahinga nyo ang lahat ng bagay. Ibigay mo, ilaan mo sa akin. At sabi, sino man ay huwag magtrabaho, tapusin ang dapat gawin. Sige po, pa-next. Yan, sa umpisa pa lang, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. So yun yung pinasimulan ng Diyos. Di ba? 6 na araw at dapat mong tapusin ang lahat ng gawin. Kaya lang, Lord, tapos na. Si boss, hindi pa. Di ba yung mga yung mga reels nga nila, ang nangyayari. Nasa kabaong na yung nagtatrabaho, tapos ang manager, CPR ba tawag doon? Nire-revive pa. Sabi nung manager niya, please lang, kailangan ko yung trabaho mo. Nire-revive pa eh. Okay ka na eh. Di ba? Kumbaga parang, tapos na yung trabaho mo, pero minsan hindi tayo, kumbaga sinasakop tayo ng ibang tao. Ay hindi, yung araw na to dapat may work ka pa rin. Araw na to dapat meron ka pa rin homework, kumbaga, sa atin din nagtatrabaho. Pero ang magiging tanong dyan, para sa atin, ano yung dapat mong gawin? We have freedom para mamili. Meron tayong kalayaan na pipiliin natin kung ano yung tama, mabuti, o kung ano yung hindi tama at mabuti sa Panginoon. So ngayon, umaga, bibigyan natin ng paalala ang bawat isa kung ano nga ba yung halaga nitong araw na para sa Panginoon. So, sabi ko nga, hindi ito para kanino. Kung ako lang din ang magsasabi, minsan nakikita nyo yung anak ko, di ba? Minsan, di niya rin nakikita kung madalas. Di ba? Pero gayon man, sa atin din, kumbaga sabi ko nga, pangkalahatan to. Para sa ating lahat to. Para mapaalalahanan tayong may araw na para sa Panginoon. Ito ay kaiba doon sa sinasabing, we worship God daily. Okay? Iba ito doon sa sinasamba natin ng Diyos araw-araw at iba naman itong isang araw o unang araw ng sanlinggo para sambahin ng Panginoon. So una, ito ay inuutos at dapat ito ay inuutos alinsunod sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. So inuutos yan ng Diyos. Sa umpisa pa lang mga kapatid, makikita natin na sa salita ng Diyos in Exodus chapter 20, alam nyo kung saan nakapaloob ito? Nakapaloob ito doon sa 10 utos ng Panginoon. Exodus chapter 20, doon ninyo mababasa yung 10 Commandments. Yan. Kung umpisahan natin, sa simula pa lang, binanggit na ng Diyos ano yung 10 utos niya. At ngayon, isa sa 10 utos niya ay yung sabing, pahinga ka, tapusin mo dapat gawin, ilaan mo ang araw na ito para sa akin. So yun ang iniutos ng Diyos na nakapaloob sa 10 utos. Ano yung 10 utos? Larawan ng pagmamahal sa Diyos. Di ba sa panahon natin ngayon, sa 10 utos, nabuo yun 2 larawan ng 10 utos. Mahalin mo ang Diyos. Ang una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong isipan. Ikalawang utos na nakapaloob doon sa 5 utos hanggang sa 10 utos, yung ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So ayon sa Matthew chapter 22, verse 36 to 34, Guro, sabi nung
lalaki. Alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ano yung pinakadakila? Ano yung pinakahigit? Di ba? And then sabi ng Diyos, o sinabi sa kanya ni Jesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalaway katulad nito, iibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at mga propeta. So, ibig sabihin, yung araw na para sa Panginoon ay isang larawan ng pagmamahal mo sa Kanya. Sa bawat araw o bawat linggong dumarating at naglalaan ka ng isang araw para sa Diyos, inilalaan mo ang araw na yon dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon. Dahil una, ito ay pagsunod sa utos. At ikalawa, ito ay isang larawan ng pag-ibig na sasamba ka sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga, kung sa akin lang, pahinga kayo. Diba? Bigyan niyo ng panahon ang iyong sarili at bigyan niyong higit ng panahon ang Panginoong Diyos. Kung ang Diyos, ganito na lang kung ang Diyos ay nagtrabaho mula unang araw hanggang ika-6 na araw at nagpahinga sa ika-7 araw, tao lang tayo. Diba? Si Lord hindi naman napagod Pero inalaan ng Diyos ang isang araw para sa iyo at sa Kanya. Alam niyo ang kagandahan pa nito? Sabi doon sa binasa natin Exodus chapter 20, pinagpala ng Diyos ang araw ng Kanyang pamamahinga. So yung araw na inilaan ng Diyos para sa Kanya ay pinagpala niya. Kaya kung sa atin, kung iisipin natin, ang araw na ito ay isang pagkakataon para pagpalain o purihin din ang Diyos ng bawat isa. Alam niyo po ang pagpapala, totoo naman po yun. Ang pagpapala ay hindi, pag sinabing pagpalain mo ang Diyos, hindi ibig sabing may ibinibigay ka sa Diyos na wala siya. Hindi yun, ha? Ang ibig sabihin ng pagpalain mo ang Diyos, make His face, parang maging masaya. Pasayahin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri, pagsamba at pagpapasalamat. Yun yung sinasabing pagpalain mo ang Diyos. Na ginagawa mo ang isang bagay para maging masaya siya. At yun yung araw na ito. Kasi ganun kahalaga yun sa Diyos. At ang ikalawa, inilaan ng Diyos ang araw ng kanyang, inilaan ng Diyos ang araw ng kanyang pagpapahinga. So itinakda yun ng Diyos. Sabi ko nga, hindi lumikha ang Diyos ayon lang sa sarili niyang, kumbaga hindi pinag-isipan. Ika ko nga, inilatag ng Diyos ang lahat hanggang sa ika-6 na araw, nilikha niya tayo. At ang ika-7 inilaan niya para sa Kanya. Ganito lang, Kasi kung tutuusin, mga kapatid, sa atin, maraming bagay tayong isinasantabi, tawag doon, parang itinatakda or sinasave, or kumbaga sa Tagalog, inilalaan nga. Maraming bagay tayong inilalaan para sa ating sarili at sa bawat araw. Ngayon ang magiging tanong, yung araw ba na para sa Panginoon ay nakalaan para sa Kanya? Kasi ang sabi ng Diyos, mahalaga sa Kanya ito, kaya nga niya pinagpala. Kaya niya nga itinalaga or inilaan para sa Kanya upang siya ay sambahin, upang siya ay purihin, upang lahat ng nilikha ay pasalamatan at dakilain ang Kanyang pangalan.
And yet, even at this time, o sa panahon natin, minsan nagiging problema. Yung paglaan ng araw para sa Panginoon. Di ba? Pangalawa, ito yung araw na ito. Bakit ganon? Ano na, kumbaga parang unang araw hanggang ika-6 na araw nilikha ng ika-7 araw, kumbaga, kumbaga sa atin ngayon ay Saturday. Ang unang araw ay Linggo. So, hindi siya naiba. Hindi naiba yung pinakalayunin. Nagkaiba lang doon sa araw. Bakit ngayon unang araw ng Sanlinggo? Sa Sabbath day, or yung sinasabi ng Sabbath day na ginagawa nila, kung makikita natin, maraming mga mananampalataya din na araw ng Sabado sumasamba kasi nga, Sabat. Pero bakit tayo ngayon ay nagtitipon ng unang araw ng Sanlinggo? Bakit po kaya mga kapatid? Yun, resurrection. So sa ikalawang punto mga kapatid, ito yung araw na itinakda ng Diyos ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Di ba? At itong araw na ito, kung bakit tayo ngayon nagsisimula na asambahin ang Diyos sa unang araw, dahil paggunita ng lahat ng ginawa ng Diyos na larawan ng pag-ibig niya sa atin, sa muli niyang pagkabuhay. Alam niyo po kung gaano kahalaga yon. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 and 16, 14 and 16. Sige po. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. So kung hindi mahalaga, o kung baga, walang muling pagkabuhay, sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ng pananampalataya nyo. Walang kabuluhan yung ginagawa natin. Kasi hindi din naman nabuhay na muli si Jesus. At kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. So, ganun ka-importante, mga kapatid, yung resurrection na nangyayari sa buhay ni Kristo at sa atin na mga Kristiyano. At kailan natin sineselebrate o di kaya ginugunita ang araw ng muling pagkabuhay ni Jesus? Ngayon. Kaya itinakda ng Diyos yung araw na ito para purihin, sambahin, at dakilain ang Diyos. And yet, the problem for some, or sadly, many Christians forget about this day. Ang problema, may iilan, hindi ko alam kung marami, na mga Kristiyano, nakakalimutan yung kahalagahan ng unang araw ng Sanlinggo. Sabi nga natin, without God, we are nothing. And yet we forget, we compromise the day of the Lord for some reasons. Parang yung araw sa Panginoon, anong tawag doon? Yung parang sinasabi ni Santiago, natatangay ng anod. Diba? Natatangay ng hangin. Diba? Parang walang matibay na pundasyon. Kasi, ang problema sa atin, ang nagiging problema sa atin, sabi ko nga, kumisan, baka hindi na natin priority yung araw na para sa Panginoon. Nung Friday pala, kung Friday yung pinag-usapan niya namin, ano yung isang bagay na, kumbaga parang hindi natin natatanggap sa mga nangyayari sa paligid natin.
Pero spiritually, hindi naman ako naiirita. Pero nalulungkot ako sa parteng nakakalimutan natin yung araw na itinakda ng Diyos para sambahin siya, para purihin siya. Yung araw na itinakda natin, na itinakda ng Diyos para sa atin na ibigay ang pagpupuri sa Kanya bago man magpasimula ang isang buong linggo. Hindi ko alam kung anong mga rason. Ako kasi, sa totoo, pwede ko kayong sabihang, okay lang. Kasi hindi ko naman kayo sakop. Meron kayong sariling pagpili. Meron kayong sariling desisyon. Meron kayong sariling kagustuhan kung ano yung mahalaga at papahalagahan ninyo. It's up to you and to God. Nasa inyo yon at nasa Panginoon. Di ba? Kaya, kung iisipin natin, bakit ka nga ba hindi nakapaglaan ng isang araw na para sa Panginoon? This message is not just for us. Kasi meron tayong live. At maraming maaabot ng mensaheng ito na kung minsan, kahit Kristiyano, nakakaligtaan yung importansya ng araw ng linggo. Ng unang araw ng isang linggo. Bakit ka wala? Bakit anong nangyari? May sana kung nasa emergency. Pero bakit ganon? Pwede naman tayong humingi ng sorry kay Lord. Pwede. Pero kung mapapatanong, ilang beses? Hanggang kailan? Hanggang kailan natin ituturo sa ating sarili na importante sa atin ang sambahin ang Diyos? Isang linggo pa lang yun, mga kapatid. Isang beses sa isang linggo. Paano pa tayo nahahanda sa walang hanggang lugar na araw at gabi pupurihin at sasambahin natin ang ating Panginoong Diyos? Kung isang araw na inilaan ng Diyos para atin siyang sambahin, minsan, hindi ako nagpapakalinis. Kundi lahat tayo'y kailangan matuto ng importansya nito. Kaya sabi ng pansinin natin, itinakda ng Diyos ang muling pagkabuhay, yun, may pusa na. Yan, yung pusang gustong umakyat dito. So, may sige, yan, magiging puti yan. Anyway, ay, naka. So, itinakda ng Diyos ang muling pagkabuhay. Di ba? Kailan nabuhay si Jesus? Hindi Sabbath day. Nabuhay si Jesus unang araw ng Sanlinggo. And imagine, itinakda ng Diyos ang muling pagkabuhay sa araw na ito. Itinakda niya yung araw na ito para bigyan tayo ng pag-asa. At itinakda niya ang araw na ito para ipaunawa sa ating mayroon talagang buhay matapos dito. Pero sa atin, ano ang importansya nito? Sana importante. Kaya, kumbaga mga kapatid, sa Sabbath day, ang ginagawa ng mga Israelita, kasi yung Sabbath din yan, isang memorable sa mga Israelite kasi pinalaya sila sa Egypt. It's a symbol of freedom to them. According sa commentary, the Sabbath was also linked to the Israelites' liberation or paglaya from slavery in Egypt, reminding them of God's power to deliver them and encouraging trust in Him for their daily needs. Diba? So, mga kapatid, sa atin, kung ang Israelita, kaya sila nagtitipon sa araw ng sa Sabbath day, kasi pinapaalala nila at ginugunita nila, ito yung araw na
pinalaya kami ng Diyos. At sa atin, pinapaalala din sa atin, ito yung araw na binigyan tayo ng kaligtasan, buhay, pag-asa, pangako, at panibagong buhay na walang hanggan. Itong araw na yun. Araw po na ito na inilalaan natin sa Panginoon. Ngayon na tanong, bakit wala ka? Actually, ang live, ginagawa natin siya para talaga doon sa malalayong lugar. Kung mayroong emergency, talagang purpose yan para doon. Alam niyo po, doon sa aking pinanggalingang pangalawang church pa, doon sa Laguna, hindi, ayaw nilang mag-live. Kahit during pandemic, pandemic nagla-live din pala. Kaso, pili lang. Nilalive ko ako mismo yung nagana ng live, nilalive ko yon tapos sa specific na tao, sa mga OFW. So kapag OFW na po kayo, bibigyan ko po kayo ng link. So, ayaw nilang mag-live talaga. Tapos, yun nga, nagla-live lang ako para doon sa mga OFW. Siguro may git 10 yun. Ang dahilan nila, kasi baka masanay ang tao sa panonood na lang ng live. And, di ba, nung nag-meeting tayo, hindi natin pinayagan na sa simula, mag-live na muna. Naalala niyo yung meeting? Merong suggestion na mag-live na lang muna hanggang sa makaipon, di ba, ng 6.5 million. Hanggang makaipon, di ba? Ano sabi natin? Ayaw natin. Di ba? So, ang purpose ng life is para doon talaga sa malalayo. Hindi siya para sa atin na malapit lang talaga dito. Hindi siya para lamang doon sa mga tao na talagang hindi naglaan ng araw sa araw na ito. Bagaman, malaya din naman makapanood ang sino man. So, gayon man mga kapatid, meron tayong iba't ibang rason. Pero hindi ko sinasabing excuse ang lahat or hindi ko rin sinasabing hindi ka excuse. Ikaw at ang Diyos pa rin naman ang nakakaalam nun. Wala akong otoridad, wala rin naman akong kapangyarihan para ibigay sa inyo na huwag. Di ba? O sabihin, mali ang ginagawa nyo. Ang Diyos at ikaw ang makakaalam nun. Kaya lang, yun nga sabi ko, kumisan, kahit talaga hindi siya at dapat mapapansin mong ginagawa. At yung ikatlo po ata ito, ang dahilan nito, nagdudulot ng tunay na pahinga. Ano sabi ni Lord? Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Sige po. Kayong lahat. Ayan na ba? At kayo bibigyan ko ng kapahinga. Kanina lalapit? Kay Lord. Sa isang sa ikalawang araw, minsan nga hanggang Saturday di ba? O sige, sabihin na natin hanggang Saturday. Yung 6 na araw na yon, kanino kayo madalas lumalapit? Kay boss, kay manager, sermonan ka pa, di ba? Stress ka. Kaya kasi sinasabing, mayroon talagang tunay na pahinga kasi ito yung araw na kayo o tayo at ang Diyos ay naghaharap. Kaya nga sabi natin, di ba? Sino mang nagtitipon ng isa o ng dalawa, sabi ni Lord, nandun ako sa kanyang kalagitnaan. Though ang context ay pag-uusap, pag-aayos, pero sa katotohanan, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya nga niya tinanggal na yung templo di ba? For those who receive Christ, sila na yung templo ng Diyos according to 1 Corinthians chapter 3. Tayo na yung templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa bawat isa. At kung nananahan ang Espiritu ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, ipinapaalala sa atin, ito yung pagkakataon sa pagsasama-sama nating punupuri at sinasamba natin ang Diyos. I am not condemning anyone.
But I am reminding everybody to give and remind us the importance of the day of the Lord. Kaya sabi nila, lapit ka sa akin. Nabibigatan ka, nahihirapan ka, bibigyan kita ng kapahingahan. Kasi bigat na bigat ka na eh. Yun yung minsang nangyayari sa atin. Kaya kayo, gusto nyo, nangyayaring drain tayo. Pagod tayo, di ba? Pag lumapit ka kay Lord, para ka na-empower. Di ba? Parang lalo kang lumalakas. Yung parang pwede kang lumakad sa ibabaw ng tubig. Ganun yung pakiramdam na kahit imposible, kaya mo. Di ba? Yung parang kahit imposible, alam mong magagawa mo. Kasi lumapit ka sa Diyos. At ang sinasabi natin, sa araw na ito, nagpapanibagong lakas ang bawat isa na humarap sa panibagong sanlinggo. Kasi we are not a battle against flesh. Hindi tayo nakikipagbaka o nakikipaglaban. Laban sa mga tao. Nakikipaglaban ka sa kasamaan. Kabi-kabilaan ang tukso. Kabi-kabilaan ang pag-ano sa'yo. Kabi-kabilaan na pwede kang magkasala. Pero itong araw na ito yung araw na magbibigay sa iyo ng patuloy na kalakasan para harapin ang isang linggo. Para gunitain mo gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Lalo tigit, si Kristo na nabuling na buhay para sa atin. Kaya sa physical na aspeto at spiritual na aspeto, makakapagpahinga naman talaga tayo physically. Siguro ito, mabigyan ko lang ng exercises ang bawat isa. No? Sorry po Excuse lang po. So, relax niyo po ang inyong katawan, mga kapatid. Upo po tayo ng maayos. Yung marerelax po tayo. So, gusto ko po lahat sumabay, sumunod po. So, upo po tayo ng maayos. Ilapat po natin ang ating mga paa doon sa sahig po. Nakalapat na po ba? Tapos, pikit po natin yung ating mga mata. So, i-relax nyo lang po yung buong katawan po ninyo, yung talampakan. Mga mata ipikit. Tapos, pakiramdaman nyo po ang inyong paghinga. Maaring yung paghinga ninyo ay mas napapansin ninyo sa paglabas ng hangin sa ilong. O kaya'y sa dibdib. O kaya dun sa tiyan. Habang pinapakaramdaman natin ang ating paghinga, kung saan man ito parte, sa ilong or sa dibdib or sa ating mga tiyan. Yan na natin yung ating sarili na lahat ng mga bagay na nagpapagulo or di kaya'y naitatanim sa ating isip, kaligtaan muna natin. I-focus natin yung ating buong sarili sa ating katawan. Focus natin yung ating sarili doon sa ating paghinga. At
sige po, dahan-dahan po nating imulat ang ating mga mata. Ano po pakiramdam, mga kapatid? Na-relax po ba kayo? Sa ilang segundo. Ilang segundo. Alam niyo po kung kailan kaya nalaman? Yung pumunta ako doon sa PWD conference. So, yun ang pinagawa. Without gadget, without anything na nasa paligid, mapapansin nyo, kapag sa ganong routine, mararamdaman nyo yung pahinga at mapapaalala sa yung pagod ka pala physically. Kung minsan, nakakalimutan nating mayroon dapat lugar sa ating sariling kapahingahan. Ang Diyos, inilaan niya ang kanyang sarili para magpahinga. Tayo din naman. Kapahingahang pisikal, minsan, alam niyo ang pahinga natin, paglalaba. Papahinga ako, maglalaba lang. Hindi. Kidding aside, minsan ang pahinga natin, papahinga mo na lang ang iyong sarili. Sa cellphone ka pa, manonood ka pa ng TV. Hindi ka makakapagpahinga. Pero, saglit lang yung pinagawa ko sa inyo. Try nyo hanggang 5 minutes. Mararamdaman nyo yung talagang, parang, alam mo yun, ginhawa kahit papaano sa katawan ninyo. Na wala kang iniisip. Hindi ako nagtuturo ng kumbaga kung ano ka. Kumbaga, inaano ko lang na, teka na lang, doon ko kasi naintindihan, hindi pala upo at cellphone ang pahinga ng isang tao. Minsan, talagang relaxing na pagkakataon. Umupo ka saglit, pakiramdam mo yung katawan mo. Sa ganun maayon mo yung tunay na pahinga sa katawan. Sa atin din, bilang mananampalataya, sinabi ng Diyos, di ba? Sabi ko nga kanina parang panibagong ulit Kaya mo ulit malagpasan lahat ng mga bagay. Sa spiritual, kaya sabi dito, sa Hebrews chapter 10, wag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Kita nyo? Sabi nga doon, gaya ng, sige po, next po. Gaya ng ginagawa ng ilan, doon pa lang pala, sa panahon nila Apostol Pablo, may nakakalimot na sa pagdalo sa pagtitipon. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sa pagsasama-sama at pagsamba sa Diyos, sa paglaan ng araw na para sa Panginoon, ang sabi doon, binibigyan tayo ng kalakasan spiritually. At ipinapaalala sa atin ang araw na darating si Lord. Kaya kung pagod ka na sa mga nangyayari, pagod ka na rin dumaan sa mga baha, isipin mong may araw ang Diyos. Sa totoo lang din, sabi ni Pablo, ako dumating na ako sa panahon na sinabi, 32 pa lang 32 pa lang ako, pero dumating na ako sa panahon, sabi ni Pablo, mas gugustuhin hindi ko alam kung anong gagawin ko o anong pipiliin ko, sabi ni Paul. Sabi ni Paul, kung mawawala na ako, makakasama ka na si Lord. Pero kung buhay pa ako, magiging pakinabang ito sa inyo. Sabi niya sa mga mananampalataya. Dumating na ako sa punto ng buhay na kay Lord na lang talaga. Minsan ang pag-asa, minsan ang inaasahan natin, mga tao din sa ating paligid. Pero sa isang banda, makikita natin na nasa Panginoon na lang talaga ang araw na yon. Lahat ng mga bagay na gusto natin at makakabuti sa atin. Nasa araw na lang talaga ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, iyan ang pinapaalala po sa atin. And sabi nga dito, sa gantong paraan, maiintindihan natin kung ano yung importante ngayon, ano yung focus natin bukas, at ano
yung para sa hinaharap. Our focus was on spiritual matters and our relationship with God. Kapag sa ganitong paraan na nabibigyan natin ng importansya ang araw sa Panginoon, mas pinaiintindi sa ating mas mahalaga yung kaluluwa natin. Mas mahalaga yung bagay na para sa Panginoon, sa iyo at sa Diyos. Kasi totoo sabi ko nga, kahit anong taas ng estado ng buhay mo, hindi ka pa rin masisiyahan kung yun lang yung focus mo. Diba? Bilyones na yung pera, milyones na, hindi pa rin masiyahan. Kasi nandun yung focus ng utak mo Kahit gaano kataas ang sweldo mo, darating at darating sa puntong sasabihin mong hindi pa rin yan sapat. Alam mo kung saan sasapat at masisiyahan ang tao? Sa Diyos. Walang iba. Sa Diyos. Hindi ako nagsasalita na na kathang isip. Maraming patotoo. Maraming mga tanyag, pero bumalik sa Diyos. Maraming nakaangat sa buhay, pero ang Diyos ang nagpunan ng kanilang kakulangan. Di ba? Kaya sa bagay nito, sa pinapaunawa natin, maintindihan mong ano nga ba yung importante ngayon? Ano nga ba yung focus mo para sa bukas? At ano nga ba yung ginagawa mo para sa hinaharap? Kaya minsan, yun yung nakakalungkot. Sabi ko, pinagpapalit natin yung mahalaga sa Panginoon at yung mahalaga sa atin. Di ba? Anong importante sa'yo? Anong importante sa Diyos? Kung minsan nagtatalo Kaya nga sabi ng kasulatan, so isurrender mo sa Diyos. Pangalawa, minsan, nababaliwala natin kung bakit tayo kinakailangan din magsama-sama. At yung ikatlo, minsan nagiging optional kahit alam natin na ito'y araw ng pagsamba sa Panginoon. So, tapusin ko lang din ng aking itong maliit pinag-uusapan natin. So, the message is not for everyone para saktan tayo. It is not meant to hurt someone or for anyone to be made holy. Ibig sabihin, hindi ito laan para saktan ang sinuman or purihin yung perfect attendance para sabihin banal sila. Hindi importante yun kung ihahambing natin na yung mensahe ngayon o pinag-uusapan natin reminds ourselves the significance of celebrating God's glorious Resurrection Day. So, ang importante, sabi ko nga, hindi para masaktan tayo. Kasi may dalawang klaseng sakit Yung isa, nasaktan ka kasi natapakan yung ego mo. Yung isa naman, nasaktan ka kasi tinanggap mo yung totoo. So, ano tayo doon sa dalawa? Diba? Ano kayo doon sa dalawa? At sabi nga dito, hindi lang para tayo sabihin banal kung linggo-linggo nandito tayo, kundi ang pinaka-importante, magkaroon ng magandang resulta ng pagbabago kung bakit tayo nagtitipon sa unang araw ng sanglinggo. Siguro, kapag ang utak o isipan natin, mga kapatid, nandoon sa isang kaisipang mahalaga ang araw para sa Panginoon, at kahit anong mangyari, ibibigay mo sa Kanya ang araw na ito, alam niyo, darating sa puntong kaya nating ialay sa Diyos kahit ang ating buhay. Pero ganito pero kung ang isip natin, hindi nabibigyan ng importansya or napapriority
yung araw na para sa Panginoon, sabi ng kasulatan. Sige po, last slide. So sabi ng Matthew chapter 19, bago pa po yan, verse 29. Matthew 19 verse 29, wala dyan, wala po ba? Yan. So kung hindi natin kung nakakalimutan natin yung priority natin at importansya ng unang araw ng sanlinggo, paano natin maaabot ang sinasabi ng Diyos na sino mang mag-iwan ng kanyang bahay, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ama, ina, mga anak, mga lupa, dahil sa aking pangalan, paano natin yung maaabot? Kung yung unang araw ng pagsamba, unang araw na para sa Panginoon, ay hindi natin nabibigyan ng prioridad. So, kung hindi ka man kayo, halimbawa, makaligtaan, wala ako dito sa linggo, or wala kayo sa susunod na linggo, hindi ibig sabihin na kailangan ko kayong tignan ng ganito. Hindi. Nasa iyo at nasa Diyos pa rin yun. Diba? Sa Diyos ka magpapaalam, o sa Diyos tayo magpapaalam, at sa Diyos din tayo magsusulit. Ang Diyos din ang magsasabing, importante yan, kaya unahin mo yan. At ang Diyos din ang magsasabing, hindi yan importante at unahin mo ako. Diba sabi ng siguro last verse na to, no? Sabi nung isang susunod sa kanya, sabi niya, Lord, last verse, Lord, susunod po ako sa iyo, pero hayaan mo muna akong umuwi sa bahay namin at ilibing yung aking tatay. Sabi ni Lord, mga kapatid, hayaan mo muna yung mga patay maglibing sa sarili niyang mga patay. Pero ikaw, sumunod ka sa akin. So ang Diyos ang magsasabing, hindi yan importante. Unahin mo ko. So meron pang sinabi, ito yung I think ito yung kaisa-isang sinabi ni Lord na tinanggihan niya. Sabi naman niya, Lord, susunod po ako sa iyo. Sabi naman nung isa. Anong sabi ni Lord? Di pala kasya. Anong sabi ni Lord sa kanya? Hindi. Umuwi ka sa inyo at ipamalita mo yung ginawa sa iyo ng Diyos. Ang Diyos din ang magsasabing, importante yan. Unahin mo yan. Di ba? Kaya sa araw ng para sa Panginoon, nawa nabigyan tayo ng paalala sa bawat isa upang makita natin sa ating sarili. Hindi lang tayo naglalaan ng kung ano mang activity natin tuwing linggo. Kundi tinitiyak natin sa ating puso, wala tayong pagkakamali sa desisyon sa harapan ng Diyos. Dahil alam nating, Lord, importante to. At alam mong importante to. So tayo po